Paano kaya kung Pilipino ang nag-design ng isa sa pinaka-controversial na bahay sa mundo? Kagaya na lamang ng Farnsworth House. Sa mga hindi nakakaalam, ang Farnsworth House ay isang makasaysayang bahay na idinisenyo at itinayo ng isang German-American architect na si Ludwig Mies van der Rohe. Ito ay kanyang ginawa para sa kanyang kliyente na si Edith Farnsworth na nagmula sa well-established family na may negosyong lumber at paper. Ang bahay na ito ay itinayo bilang isang weekend retreat sa isang rural setting sa Plano, Illinois. Si Mies van der Rohe ay maituturing na isa sa nagtatag ng modern architecture movement. Kaya naman meron ako naisip na idea, bakit hindi natin gawing-gawang Pinoy ang Farnsworth House at tignan natin kung anong kalalabasan nito kung sakaling Filipino architect ang nag-design nito. Kung paano, samahan nyo at alamin. Sa videong ito, ating i-redesign ang Farnsworth House upang i-apply ang Philippine architecture at titignan natin kung ano nga bang magiging itsura nito kung sakaling Filipino architect ang nag-design nito. Pero bago tayo magsimula, ating munang tatalakayin kung ano nga ba mga parte ng isang Filipino house noong unang panahon na pwede nating gamitin upang gawing Filipino style ang Farnsworth House. At ang mga elemento ng fasad na bumubuo sa isang Filipino house ay ang mga sumusunod: dingding, rehas, bolada, pasamano, alero, bracket, kolonet, malaabanikong bintana, palupo, bubong, alulod, bintana, bintanilya, at dingding na kahoy na may bandeha. At ang konsepto na ating gagamitin para sa fasad ng ating ginagawang bahay ay walang iba kundi ang bahay na bato. Sa mga hindi nakakaalam, ang bahay na bato ay isang updated version ng ating pambansang bahay na mas kilala sa tawag na bahay kubo. Ang disenyo ng bahay na bato ay pinagsamang impluwensya ng mga mananakop na Espanyol at mga ngalakal na Inchek. Ang estilo nito ay pinaghalong Austronesian, Espanyol at Inchek, pati na rin ang arkitekturang Amerikano noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ito ay nagpapatunay lamang na ang Pilipinas ay ang resulta ng pagsasama-sama ng mga kulturang ito. Ngayong alam na natin ang mga elements na bumubuo sa fasad ng isang bahay na bato na maaari nating i-apply sa Farnsworth House upang maging Filipino style ang gusaling ito. So ganito ang disenyo ng fasad na naiisip ko. So maglalagay tayo ng maliit na dingding. Ang dingding ay isang struktura na kahoy o semento na nag-i-enclose o nagahati sa isang space. Ito rin ay isang strukturang panloob o panlabas na ginagamit upang magbigay ng protection o privacy. So maglalagay rin tayo ng bubong na kagaya sa bahay na bato. Ang bubong ay isang top cover ng isang gusali na nagbibigay proteksyon laban sa mga elemento. Mas magandang mataas ang bubong para mas maging malamig ang loob ng kabahayan. At maglalagay rin tayo ng pasamano at mga bentanilya. Ang pasamano ay isang pahalang na istruktura sa pagitan ng bintana at ng bintanilya na nagsisilbing base ng bintana. Samantalang ang bentanilya naman ay isang maliit na bintana sa pagitan ng sahig at ng pasamano. Hinahayaan nito pumasok ang hangin upang magkaroon ng magandang ventilasyon. At syempre, maglalagay rin tayo ng kapis window. Ang kapis windows ay sliding window made of kapis shells cut into squares. Ito ay kalimitang makikita sa Spanish-Filipino colonial houses sa northern part ng Pilipinas. Sa tingin ko yun lang ang mga elements na kailangan natin i-apply sa Farnsworth House para i-transform ito into Philippine architecture. At ngayon meron tayong konkretong konsepto para sa ating gagawing bahay, tayo na ngayon ay dediretso sa ating computer upang i-develop ang disenyo na ating naisip. Dahil bahay na bato ang ating ginamit na konsepto upang gawing-gawang Pinoy ang Farnsworth House, ang mga ganitong gusali ay kalimitang makikita sa western coast of Northern Luzon na kung tawagin ay Vigan City.
Ang Vigan ay kilala sa kanyang makasaysayang arkitektura. Kabilang na ang mga Spanish colonial houses, cobblestone streets at ang pintoreskong Vigan Cathedral. Isa itong UNESCO World Heritage Site simula pa noong 1999 dahil sa kanyang kultura at kasaysayan. Ang Vigan din ay kilala sa pagiging isang buhay na halimbawa ng tradisyonal na makasaysayang kultura ng Pilipinas. At ngayon tapos na natin gawin ang ating disenyong ginawa para gawing gawang Pinoy ang Farnsworth House. Akin na ngayon ipapakita sa inyo ang kinalabasan ng ating ginawang disenyo. Kaya naman, now, I present to you ang Farnsworth House na gawang Pinoy. Nakita nyo na ang kinalabasan ng Farnsworth House kung sakaling Pinoy ang nag-design nito. At mag-suggest kayo ng iba pang gusali na po pwede nating gawan ng Filipino version. At dito ko na lamang i-end ang ating video for today at naway makita ko pa kayo sa mga susunod na video na ating gagawin. At kung meron kayong gusto na pwede nating gawin, just comment down below at gagawin natin yan. So as always, see you on my next video.